Naghain na po ng mga reklamo sa korte si COMELEC Chairman Andres Bautista laban sa kanyang asawang si Patricia Paz Bautista. Sabi ni Chairman Bautista, tukoy na niya ang puwersang politikal na nasa likod ng desisyon ng asawa niya at nabanggit pa niyang noong Hunyo pa lang ay may natanggap na siyang balangkas ng pagpapa-impeach sa kanya. Nakatutok si Tina Pangiliban Perez. Sa gitna ng mga alegasyon ng korupsyon mula sa kanyang asawa, patuloy na ginagampanan ni COMELEC Chairman Andy Bautista ang kanyang tungkulin. Nasa National Printing Office siya kanina para sa kick-off ng pag-iimprenta ng mga balota para sa Barangay SK elections. Ang resback ni Bautista sa kanyang misis, mga reklamo sa Taguig Regional Trial Court. How many did you file, sir? How many in what cases? Thank you. Thank you. How many in what cases? 45 cases. Sir, ano cases? Extortion, robbery? Sir. Extortion, robbery? Extortion, robbery, and grave coercion. Right? Rape, coercion? Where did you file it? Kasama sa mga alegasyon ni Ginang Bautista, ang umano'y tagong yaman ng mister, kabilang ang mga bank accounts at ilang ari-arian na hindi raw deklarado sa pinakahuling Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng COMELEC Chair. Ang basehan ng alegasyon, mga passbook, checkbook at iba pang dokumentong nakuha umano ni Mrs. Bautista sa kanilang bahay. Itinanggi ni Chairman Bautista na meron siyang ganung kalaking halaga. Ginigipit at kinikikilan lang daw siya ng kanyang misis. Sa programang News to Go sa GMA News TV, sinabi ni Bautista na apektado na rin ang kontrobersiyang ito ang kanilang mga anak. Ang isa raw sa 4 niyang anak na lalaki, hindi na pumapasok sa paaralan dahil binubuli. Yung pangalawa, 2 araw nang hindi pumapasok. Yung pangatlo, medyo matamlay. So ito po yung mga hamon na hinaharap ng aming pamilya ngayon. Kaya ang aking pakiusap na rin sa media, kung pwede, ay kumbaga, wag na sanang masyadong bigyan ng diin ang issue po nga tungkol sa aming personal na problema. Sinabi pa ni Bautista na natukoy na raw niya ang mga puwersang politikal na nasa likod ng desisyon ng asawa niya. Meron kaming nakalap na impormasyon na meron nga pong mga puwersa na nasa likod po ng aking asawa. Mga puwersa po, can you elaborate on these forces behind your wife? Siguro po mas maganda at this point, hindi na po ako muna magsalita tungkol dito. Meron pa nga raw nagpadala sa kanya noong Hunyo pa lang ng isang draft impeachment complaint. Ang nangyari was nung June 28 pa lang, merong sender na nagpadala ng draft impeachment complaint laban sa akin, sa aking kapatid, sa aking mother-in-law at sa aking pinsan. Makikita mo again, siguro ito yung kasama to doon sa paninikil nga na isinasagawa laban sa akin. Ang ilang commissioner ng COMELEC nagsalita ng handa silang maimbestigahan, lalo pat may mga nagsasabing maaaring may epekto ang mga alegasyon sa kanilang chairman sa resulta ng nakaraang eleksyon. We welcome and will cooperate in any investigation. In any investigation. Sir, paano kung maharap si Chair sa impeachment, or do you think he should resign? That's his decision. What I don't like are the insinuations that this has something to do with the election. I think that's really speculative. Do you think he should resign? Oh, no. I think that's really moving too fast. Let's listen to him first. Tina Pangiliban Perez, Nakatutok, 24 Oras.